Hey mga ka-solar, welcome back. So sa ngayon, ang pupunta naman natin na yung comment section. Sana mababilisan lang ito mga ka-solar. Kailangan natin sagutin lahat ng inyong mga tanong. Kaya umpisahan na natin dito. Direkta ang tanong na natin at sagutin ninyong mga tanong dito sa comment section. So mag-umpisa tayo sa baba. Sabi ni Ryan Sports TV, Boss, saan mo nabili si Alexa? Ay, madali lang yan, boss. Punta ka sa Lazada. Check mo yan ha. Tingnan mo ha. Tingnan mo. Andito si Alexa. Oh. Alexa. Ang daming binibenta na Alexa dito mga boss. So tingnan mo ha. O, yan si Lazada. Lazada. Searching for Lazada. So makita mo talaga boss ha. Kung saan binibili si Alexa. So yan si Alexa. Maraming model yan. No? Mayroong maliit. Tag 1.6. Mayroong tag 1.9. Mayroong 3,000. May 6,000. May 5,000. Yung Alexa ko mga boss. Solar no, itong tag 29, 2299 o 3,000. Yan, ganyan lang yung binili ko, yung EcoDot yung binili ko. So, sunod na tanong Adiola Casiro. Adiola Sikiro. Ito no, parang hapon ata siya. Do you have an error manual code? Wala nang manual dito, sir. So, ang ginawa ko lang dito, kailangan lang natin i-check. Meron tayong error manual code na kasama sa manual ng binili nating inverter. So, binabasa talaga na yan. Depende sa error. So, meron tayong free dyan na manual. Then, kay Selderberto Bodlong. Selderberto Bodlong. Boss, ano pwede gawin sa 200H? 12 volts blue carbon nag-off 4 days. So, nag-off siya 4 days. Every 4 days na. Baka na matay yung battery management system, yung BMS niya, Lods. So, tsayin yung i-connect siya sa 12 volts din na battery kahit lead acid lang o battery lang ng motor. Yung positive, ilagay mo siya sa positive. Yung negative, ilagay mo sa negative. Pero bago mo siya i-connect, i-check mo muna kung may voltahe yung blue carbon battery. Pag wala siyang voltahe, malamang nag-shutdown yung BMS mo dahil sa sobrang lobat. Na lobat siya masyado, nga dapat hindi ma-attain ng ganyang ka-discharge ng battery na blue carbon kasi masisira yung kanyang battery cells. Kaya sinutdown niya yung sarili niya. Kaya wag mong ilobat masyado yung blue carbon mo, Lods. Kailangan mo tandaan, wag mo siyang isagad sa lobat na lobat kasi magsha-shutdown yung iyong BMS. So, para mawala yan, mag-connect ka lang ng 12 volts na battery i-connect mo yung positive terminal going to the positive terminal yung battery, negative to negative. Okay, and then kay Sir User, Lord, sana mapansin mo yung battery ng solar ko, lumobo pag nag-charge na po. Apat na siya na battery. Okay po ba kahit lobo na? Okay lang yan, basta nag-charge pa rin o hindi. Para masigurado mo nag-charge, ibig sabihin kumakarga. Kung maglakas pa yung charging niya. Pero baka yung hula ko dyan mga solar, user, no? Hindi na magtagal yung battery mo kasi lumulobo siya kasi lumulobo na nga siya. Ibig sabihin niya, nag-overheat na yung battery mo at saka wala na proper charging yung battery mo. Baka yung reason niyan is nag-overcharge na siya o kaya mataas na yung resistance ng battery mo kaya nagkukos siya ng init. Nagbi-build up siya ng init dahil sa mataas na yung resistance ng battery mo. Yung posibleng cause naman ng mataas na resistance ng yung battery is yung tanda na niya mga boss. Matanda na yung battery mo. O kaya yung cycle niya, cycle life if mabilis na madali nang malapit na niyang maabot. Kaya ganyan, lumulobo siya, nagdi-deform dahil nagbi-build up na siya ng heat while charging. Kaya nadi-deform yung kanyang body. Nadi-deform, lumulobo. Pero kung gumagana pa naman siya, yung capacity niya, storage capacity niya, yung compared sa binibigay niya, ganun pa rin, mas mataas pa rin. Babaan nyo lang yung settings ng yung solar charge controller. Then sunod is idol para halang model ng inverter Lodge. Lumalabas na rin na kulay fault, nawawala sana more power. So, nagfo-fault yung inverter niya. So, baka ka-solar yung inverter mo, Sir User, is yung problema yung behavior niya dahil sa faulty yung iyong battery. So, i-check nyo muna kung okay yung battery, saka mo i-check yung inverter. Pag try mo magpalit ng healthy na battery, saka isaksak mo sa inverter kung ganun pa rin ba. Kung healthy yung battery mo, nilagay mo sa yung inverter, ganun pa rin, i-check mo yung inverter mo. Baka may problema na yung inverter mo.
At kadalasan sa problema ng inverter is yung MOSFET nagso-shorted, 'di ba? Dahil sa may sira na yung MOSFET. And then punta tayo kay Sir Ron Solomon 6196. But lithium is dangerous, and in the Philippines people are poor, they can't afford lithium on bikes, trikes or cars in other countries. Money is not as crucial compared to the Philippines. The other issues is that lithium batteries are harder to get. If you EV goes out, there is a long wait. Again, don't puncture your lithium or it will blow up. Yes, talagang sasabog yan kung i-puncture yung lithium mo. Pero depende po yun sa lithium, kasi pag mayroong lithium ion, matagas talaga yung sasabog. Pero yung mga yung bang lithium medyo high-tech na ng technology, hindi na masyadong pero delikado pa rin yung pag i-puncture yung mga lithium. Siguro crucial talaga yung pira dito, kaya marami ditong nagnanakaw sa Pilipinas, kasi yung pira ninanakaw ng ating mga gobyerno na sa mataas na pwesto. Diba? Kaya crucial. Kaya mayaman dito, sana magbigay sila ng libreng lithium kada may bagyo. Kung may ayuda, samahan nila ng lithium. Huwag lang yung noodles lang at saka yung bigas. Diba? Ay, sorry, your English person po. It's really true that lithium Philippines is hard to earn money, yeah. But we have already manufacturing and mining in here in Philippines, in Palawan. So I just what is this one? I just heard in news a while ago that BYD, Tesla, and other CATL is mining in the Palawan. So I think, hopefully after a year, so months from now, when they all establish their mining companies well, it will cause our production and commercial rate for prices of our lithium batteries in the Philippines is much lower than compared to before. So hopefully this will lower the cost, and I hope there's no corruption that, and it will help us agree and build up our community with a solar power connections. I hope you understand, everybody. Kay Sir Lotero Suraga, Eleuterio Suryaga. Ang galing naman ng pangalan ni Sir. Lods, galing circuit breaking papunta ng LBD sa HBD. Ano naman size ng wire ang tamang ilagay? HBD. LBD, depende po yun, load, sa wattage ng iyong siguro, bagyan natin yan ng pansin kung sa susunod na video, HBD wiring tsaka LBD. Depende po yun. Number 12, malaki mo na ilagay mo, Jods. Number 10 or number 12. Depende po yun sa capacity ng inverter. Siguro, pag malaki talaga, wala. Number 12 lang, okay na yun. Kasi pag mag-LBD ka pa, siguro malilit na inverter lang yun, di ba? Kasi pag malaking inverter na, meron na yung LVD sa loob, tsaka HBD, di ba? So, number 12, lagay mo, loads. Okay na yan. Siguro maggawa tayo ng video ng HBD, LBD para matutunan at maintindihan natin maganda, di ba? Sana nakatulong yan sa inyo. So, sana naman, yung mga nag-comment dyan, paki-subscribe na, bigyan naman ko ng like para yung mga natin, yun lang yung pambayad nyo sa akin. Ang hirap dito mag-vlog-vlog, wala pa akong napapala, piso lang yung nakukuha ko. So sana makatulong to sa inyo. So I'm sorry for that, mga lods. Ay Sir Meljorie Tampos, mga tampos dyan, idol, ilang watts ba yung 10 ampere? So depende po yun, sir. Ma'am, depende po yun, ma'am Meljorie. Ilang watts yung 10 ampere? Kung 12 volts, nasa 120 watts po yon. Kung 24 volts, 240 watts. Kung nasa AC side ka, nasa 2,000 watts, 200 watts na yon. So, for sure, kung I don't know kung ano yung minimin po ni Sir Marjorie, kung rating po ba yung ng solar charge controller yung 10 amperes, kindly refer na lang po sa inyong solar charge controller specifications. Kaya depende po yon sa inyong controller. So, mas maganda siguro, i-note ko, kung ituturo ko rin sa iyo kung paano basa ng solar charge controller, tsaka yung paano dapat na partner na battery, tsaka yung solar panel. Kasi pang specification yan, crucial din yan, kailangan nyo matutong basahin at tsaka para makapag-assemble kayo ng mga solar panel. So, Sir Marjorie, thank you for that very nice and honest question. Kay kay Sir Cynical ba? Ang hirap ng pangalan nila, Mga back to basics videos, loads, para maka-attract ng mga tao gustong pumasok sa pagsosolar. Oo naman, ang ganda yan. Gusto natin back to basics, back to the future, back to yesterday, and back to back. And again, so ganyan lang siguro, parang baliw na ko dito, load. Siguro ganito dapat talaga yung kasalita ko, parang naumpisa na yung pagkatiling na yung utak ko. So yan, sir, thank you, sir. Mga back to basics tayo sa next video.
Sir User, WW4MSM, ang hirap naman ng pangalan mo. Sir, pwede ba ang 100 AH lithium battery tapos 450 watts each na solar panel? Super watts na solar panel. Pwede yan, loads. Pwede yan. 100 AH at 450. Pwede yan. Kodi sir, ano po ba maganda setup ko pang rep? 200 watts na rep. 200 watts. Malaki yung rep mo, loads. Malaki yung rep mo. Pwede yung kinukompute natin kung yun lang naman yung load mo. Yung meron na tayong setup dyan, yung malaki lang yung piliin mo. Siguro 200 watts, I don't know. Malaking ref yung 200 watts kasi yung freezer nasa 100 plus lang. So siguro mas maganda kung gagawa tayo ng setup sa malaking ref na 200 watts. Wait lang mga loads. And then kay Sir Michael naman. Michael Silasas or Sir Michelle. Sir, amin po 200 watts ang solar panel, 12 volts 100 AH battery. Ayun na gumana kahit 30 watts lang na ilaw sa wifi. Dali na maglobat. Tumutunog na agad ang inverter. Syempre loads, maliit yung solar panel mo, 200 watts lang at saka yung battery mo 200 AH. Kulang yung solar panel mo, gawin mo yang 600. Gawin mong 600. Tatluhin mo, dagdagan mo ng dalawang 200 watts ang solar panel. Tandaan mo, Sir Michael, ha? Yung panel dyan nag-umpisa yung conversion ng electricity. Dyan yung nag-generate ng electricity na ilalagay mo sa iyong battery. So, ibig sabihin, kulang nalulubat sa gabi dahil kulang mas malaki yung load mo kaysa yung solar panel. So, kaya lakihan mo yung load. Solar panel. Baliktad. And again, pwede mo ba i-charge sa kuryente 12 volts, 200 AH lead acid battery, lead acid battery? Pwede yun. Pero mahirap yun. Magawa yun. Matrabaho yun. Kaya wag mo nang gawin. Dagdagan mo na lang yung solar panel mo. Pwede naman yan. Tsaka risky po yun kasi kabit. Tanggal kabit. Tsaka baka mag-short pa yung controller mo. Kaya inverter, mas mahirap yon, mas mahal mawala ng inverter, diba? Okay, mabaliktad yung kabit ng battery mo, patay yung inverter mo. Kaya wag mo nang baklasin, magdagdag ka lang ng solar panel para hindi ka na maso-short. Kung gusto mo, gawin mo na lahat, no? Lahat. Sino ba yung nag-miss call sa akin? I don't know, no? Ang lasing naman kay galing sa Christian Kasihas. Lasing na naman. Lasing. Oh, tama nga. Talagang inantok na ko sa load. Parang lasing na ko sa katutulog dito. Hindi naman tayo uminom. Nerbon juice lang naman ininom natin. Boss, pwede ba i-parallel ang blue carbon sa 650? Salamat. Pwede. Parallel lang talaga yan. Huwag mong i-series. Ang lasing na vlogger. Talagang lasing na vlogger talaga. Yan, again. Thank you, Lords, for that. Sana malasing ka rin. Mabunggo ka ng isang truck na solar panel at saka isang multi-cab na blue carbon battery. Sana masagasaan ka ng blue carbon battery. So, yan lang joke lang. Drink mo directly Sir Christian. Sir Jolly Aspero, si 565. Good day, sir. Tanong ko lang po, anong one solar brand MPPT solar charge? So, pag on pa lang nag-alarm, overheat protection. Okay, ibig sabihin, normal po yung kung nawawala yung alarm. Kasi mayroong mga ibang encounter ko na solar charge controller na MPPT na nag-alarm talaga bago ginoon. Pero pag hindi nawawala yung alarm, may problema po yun. May problema po yun ka solar. So, siguro mas maganda may maganda yun kung hindi maganda yun kung hindi nagcha-charge, diba? Kay Sir Bicycle Pro Mechanico, kung meron akong 8 panels, 100 watts each, 60 amps na MPPT charge controller, dalawang 100 each, ano po magandang connection? Series or parallel? Series mo na, Lords. Kung nasusupport ng mataas na voltahe yung solar charge controller mo na MPPT, series mo na. Kasi 8 yan. So, 100 watts each, kumbaga 18 watts kada isa, times 8, nasa 144 volts lang yon. Kung kayang mag-accept ng sa input yung solar charge controller ng 144 volts, i-series mo na yan kasi mas maganda para series connection ang mga MPPTs. So, yan lang muna sa ngayon. Sana nakapulot kayo ng mga ganitong mga usap-usapan na wala namang pinag-usapan na walang kabuluhan at di natin alam. Hindi, joke lang mga kasors. Please give a like to our
videos mga kung nakatulong ito sa inyo, at sana yan lang ang donation na makukuha ko sa inyo mga solar. Sana masuportahan nyo at saka masuportahan natin yung mga ganitong activities na makakatulong sa ating mga mahihirap lang na solarista para ma-develop yung mga solar natin. So ganyan mga ka-solar, subscribe, thumbs up nang naman ang hiningi ko, at kaya isang maliit na subscription para sa susunod na videos. Thank you mga lods. That's all for now for our comment section, and see you again in the next video mga ka-solar. Thank you.